Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, Hello. chatters. Hello, Hi, guys. chatters. Hello, chatters. Welcome to our episode 4. Hi, chatters. Hi. Sa kayong lahat. Okay. Ay, asan na yung ano? Ako, I'm kinda sick, kaya bear with me if I will sneeze. Ako kagagaling ko lang. Ayun. Ako actually, Umubo. pagod-pagodan kasi nabugbog yung katawan ko ng alon kanina. Ay. Sana all. Binubugbog ng alon. Oo ng nga. alon. Kala ko na. Ba't ka ba? Fine, guys. Okay. Water. Drink your water, bitch. Ice. The fuck? Pet. Okay. May ice in what? Ano ba? Wine? Kasi nga, pinapapak ko yung What do you ice. have there? I just have myself. I'm contented with myself. Then yung water. I also have water. Unfortunately, I cannot move it because I'm using it to stand my foot. Water from the beach. Yeah, from the beach. From the beach. From the beach. Diba? Okay. So, I think, ready na ba tayo mag-ruleta? Ready na ba ang mga brain cells? Yeah. Kailangan maging red. Ano feeling, yung mood ninyo, nasa mood ninyo yung sana topic natin? Fashion. Fashion. Ikaw, si? Kasi sa'yo yun, di ba? Sayang naman sa'yo na din naman pili ngayon. Feel ko about, life. Ganon. Purpose. Actually, Ako share yung na Kaya ako ano. nag ng tayo screen. about life. Oo. Meron ako. Meron pa yung isang question na yung gusto kong sagutin yung purpose in life. Parang gano'n. Pero parang ayoko siya ngayon. Ah, Kasi pagod ako. Oo, Tapos parang, yung life sa parang akin gusto ulit, ko diba? happy sana. Para sana good vibes yung ano natin. Oo, good vibes. Kasi medyo tayo Kasi ngayon kahit ako parang medyo kagagaling-galing lang. Wala pa masyadong, ayoko muna ng parang Wala pa masyadong drama. brain cells. Parang gusto ko lang yung happy Feel thoughts good lang. Yes. Sa totoo Okay. lang. So, sana. Okay, Oh my ilalata mo God, na. shares na ako. Ready, guys? Okay. Like, i-hide ko na itong tao. Yan. Tadang! Oh my God. Yay, di tayo. Nabi naman tayo ngayon. Buti naman. Nabi Yeah. naman kayo. So, hindi ako ang first. I think that's about fashion. Yun yung last question mo di ba? Okay. Yun ba? Tingnan, Yeah, I know. No. How to deal with nice people who have bad intentions. Oh my God. okay. How to deal with people with bad intentions. Agad to parang Parang nang gusto ko lang titrigger ha. manakit gusto ko lang manakit. Trigger. So, how did you come up with that question? Wow, English. Actually, most of my questions came from some of my friends, followers, mga yon. But this one is kind of personal question. It came really from me. Mhm. So, bakit ko ba to natanong? Because of your experiences. Yes, kasi parang feeling ko, gusto ko lang marinig sa inyong dalawa and sa makaka-relate na mga chatters natin and kung sino man yung pwede rin mag-share sa kanila in the comment section below. Mm-mm. O, okay lang mag-comment ha. Mag-comment kaya kayo mga chatters. Kaya nga. Wait, speaking of comment, thank you very much kay Sir Nico. Nico, yes. Who's always Consistent. Ulit yung paki-ulit yung question, how to Alam mo, hindi ko na hinanap kasi. Wait lang. How to deal with person who has bad intentions.
how to deal with nice people who have bad intentions. Okay. So, Nice. yeah, kasi I have a personal experience na parang it's a feeling of betrayal, 'di ba? Kasi syempre pag nice person yung tao, parang kino-consider mo na rin na friend, 'di ba? So yun nga, parang I have an experience nung nandito na ako. Naiyak. Hindi ako naiyak. Kasi nga may sipon ako and ubo and masakit ang ulo ko talaga nga naman. Tapos ito pa yung topic, sasakit lalo ang ulo ko. And yun nga, parang nung nag-move ako dito sa abroad, parang um, naka-encounter ako ng mga taong mababait. But at the end, parang yun nga, na-betray ako. Meron pala sila mga bad intentions. And then doon ako nag-start na maging sa mga tao. Masyado na akong Aloof. aloof. So, sa mga taong nami-meet ko, mas kinikilala ko na silang tao. Kinikilala ko na ng mabuti yung tao na mamimit ko, whether nice people or ano. Kasi nga, before, is parang, ang alam lang natin na klase ng tao is yung nice people and hindi nice na people. Diba? Yeah. Tapos, parang in between, alam naman na natin yung mga plastic, yung mga two-face, mga ganun. Pero parang there's a thin line. Yung thin difference lang between yung mga plastic na tao, two-face na tao, between dun sa taong nice, pero may bad intention siya sa'yo. Okay? So it's kind of complicated, but I would like to explain it na simple. Okay. Based on hindi mamaya ko na lang siguro i-base sa experience ko, pero generally speaking. So yun nga, nagkamap ako doon sa question na yun kasi gusto ko marinig yung mga kung naka-experience na ba kayo ng ganun. Tapos paano kayo nag-deal sa mga ganong klaseng tao, or if hindi pa kayo naka-experience, ano sa tingin niyo yung para kung paano natin ma-avoid yung mga ganong klaseng tao. So, yun nga, sabi ko sa inyo na learn ko lang na may ganun palang klaseng tao nung nag-move na ako dito sa abroad. Kasi nga, parang nung nandiyan ako, ang alam ko lang is nice, mabait, nice na people, at saka hindi mabait, rude people. At saka yung in-between nga na sinasabi ko na may mga plastic, mga two-face. Pero kasi yung sa mga plastic, saka mga two-face, parang we are already expecting them to be not nice, to be bad, diba? But this kind of people na sobrang bait nila sa'yo, parang kinukuha talaga nila yung loob nila, ganyan. Tapos unti-unti kumukuha sila ng mga information from you. Tapos nagiging friend mo na sila. Syempre, pinagkakatiwalaan mo na sila. And then eventually, yung mga ibinigay mong trust, mga information, yung friendship, gagamitin against sa'yo. Para, siguro they have their own reason, pero yung reason kasi na feeling ko is para sila yung umangat, para sila yung sa tingin ng mga tao, sila yung good person, parang gano'n. So, nung na-learn ko na may ganong klaseng tao, nag-iisip tuloy ako na siguro dati naka-encounter na ako ng ganong klaseng tao. Hindi ko lang na realize or napansin na kaya pala, na-distinguish na, kaya pala mabait tong tao na to sa akin kasi meron siyang intention na para mas yun. Tapos, so, yun, how should we deal with them? Ako, nung nalaman ko na may ganong tao, kasi parang, to be exact not really exact, pero just to give you more clarity, about what I've experienced. Parang may isang tao na sobrang bait niya. As in, nung mga first months ko talaga dito, talagang siya yung tanungan ko sa mga bagay-bagay, gano'n. Talagang trinas ko na din siya agad. Kasi ang bait niya sa akin, parang lagi niya akong chine-check kung okay ba ako. Tinatanong niya ako kung anong hindi okay sa'yo, kung ano okay sa'yo. Tapos dinadrop niya pa ako.
Alam mo yun? Parang sobrang bait na gano'n. Tapos hanggang sa, naging friends na kami. I can say na naging friends kami, gano'n. Tapos, syempre 'pag friend mo na, may mga information ka ng shine-share, 'di ba? "Oh, ganito, Mm. ganyan." Parang gano'n. Parang alam niyo na sa dalawa, alam niyo na parang secret 'yun sa ibang tao, pero sa inyong dalawa hindi 'yun secret. So, magshe-sharean kayo kasi kayo yung parang magkakampi, parang gano'n. So, parang, okey ganito ha, sasabihin ko, magsasabi ako sa kanya, mga ganyan. And then siyempre siya lang yung friend mo, siya lang yung pinagkakatiwalaan mo, siya lang yung sinasabihan mo ng gano'n. And then later on may mga taong makakaalam. And to think na kapag yun nalaman, it's really parang yung reputation mo. Kakasama. Oo, yung reputation mo parang masi-stain, parang gano'n. So parang, ang feeling ko nun, ay na-betray ako. Bakit niya parang Mm. mag-isip ako na, bakit niya gagawin yun? Eh, kami nga yung Mm. kakampi, parang it's us Mm. it's us against them. So bakit parang Yes. it's them against me, parang gano'n. So siya na yung parang ano, parang, loyal sa kanila, dun sa mga taong against namin, siya na yung parang in their eyes, siya na yung ano, yung pagkakatiwalaan nila, yung kakampi niya, parang gano'n. So ako parang, ay, natakot ako na mag-share na ulit or na magkaroon ng friendship. So ako, ang dinistant ko talaga yung sarili ko. Yun yung pinakauna kong ginawa. Kasi nandoon na ako hindi ko na na-prevent nangyari na sa akin. So ang ginawa ko is, dinistant ko na lang yung sarili ko. Though hindi immediately, Tama. Mm. hindi immediately na parang, ay, one day ganun. Parang unti-unti. Kasi parang hindi pa ako gano'n parang feeling ko kasi no'n, parang feel ko kasi siyempre siya lang yung kaibigan ko and then all of a sudden, hindi ko siya pagkakatiwalaan. So parang feeling ko alone ako. So parang nag-ano ako na 'pag kinonfront ko siya, ano kayang mangyayari? So hindi ko siya kinonfront, nag-dinistant ko yung sarili ko. Parang gusto kong i-realize niya kasi for sure alam nung tao na yun kung anong ginawa niyang masama, 'di ba? So parang ako, dinistant ko na lang yung sarili ko sa kanya. Tapos hayaan mo na, alam niya na yung ginawa niya, hindi na para ano. Tapos pero dumating sa point na parang nagkaroon kami na nag-confrontan na, gano'n. Tapos hindi lang palang isang information Pilipino yan. hindi lang pala Okay. hindi pala isang information lang yung kumalat. Parang halos lahat lahat ng mga Mm. sinasabi ko sa kanya. Siyempre, alam ko na siya yung nagsasabi because Mm. sa kanya ko lang naman sinasabi, parang Kanya mo lang gano'n. siya. Tapos, simula nun, bigla ng parang na dun lang parang kasi sa sobrang mabait niya, sobrang nice niya, nung ginawa niya sa'kin yun, parang lahat na lumabas na yung parang mga red flag niya as a friend, na Mm. gano'n. Dun ko lang na-realize na, parang hindi pala maganda 'tong ginagawa niya na 'to. Parang she's so nice Mm. na hindi mo na-realize yung mga gano'ng ibang actions niya na parang, ay, may ganito pala siyang ginagawa. Dun ko na lang na-realize. So yun nga, dinistant ko yung sarili ko sa kanya. Tapos nagkaroon kami ng confrontation. So syempre sinabi ko sa kanya yung totoo, ganyan. Tapos parang nagkaroon kami syempre parang walang choice kami lang yung magkasama. So parang I tried to trust again, but really I cannot. So yun, very casual na lang. So yun na, naging hindi na ako nagsasabi ng nararamdaman ko, gano'n. And ang masamang epekto nun sa'kin is naging gano'n na ako hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga taong nakikilala ko or even nakilala ko ng tao, na parang meron na akong, trust issues na baka 'pag sinabi ko 'tong sa tao na 'to, ah, ah, ibe-betray din niya ako, parang may intention din siya na masama sa'kin. Lalo na kapag mabait, parang though meron talagang mga nice na true, genuine na nice na people. Mabait. Gaya ko, di ba? Namin, 'di ba? Hindi lahat kagaya Ah, namin. Medyo joke lang. Siyempre tayo best friend naman na tayo, so Oo. hindi At saka natin parang iko-question yung sa friendship natin, yung parang pag may nilalait tayo or pinag-uusapan tayo, wala, never lumabas yan na kahit sino na sinabi yan ni ano sa atin. Parang wala tayong issue na ganun. May mm, nagkakatampuhan man tayo ng ibang bagay, pero yung about sa
mga usapan nating funny or yun naman yung normal na tingnan mo si yung ganyan. Walang ganon, no? O sabi ni Wala. Bebs, ganyan ka. Walang ganon sa atin. Because Hindi na alam mo para yun? sabihin kasi for sure, pag sinabi, may masasabi din na mas darker. Dahil ang mga dark secrets talagang nasa atin. And that's Padark Yan. padark yan ng padark. Padilim ng padilim yan. Kaya wala talagang lalabas. Ang maganda lang naman Okay. kasi sa ating tatlo. Sa atin lang din talaga. Hindi na. Minsan na ipapodcast pero hindi natin sinishare. Oo. Hindi na para malaman ninyo chatters. So, yun. Mm. Pero apart from yun nga, yung sinabi ko sa inyo na That's true friendship kasi. Ganon talaga. yes, true and subok na. Mm-mm. Tested, true and tested. True. So, yun. Yun nga, nung sinabi ko na parang feeling ko nag-betray siya sa akin, meron pa palang iba. Parang may iba pa pala akong red flag na napansin sa kanya as a friend. Na parang nice siya, pero meron siya mga intentions na bad. Tapos doon ko lang nare-realize na parang, ay, ganito din siya kay ganito. Parang ganon. Parang, alam ko na yung ginagawa niya sa akin. Ang ginagawa niya sa akin, ginagawa niya sa taong to. So, parang yun, doon ako parang sa lahat, sa mata ng mga ibang tao, mabait siya, sobrang niya, nice niya, ganyan. Friendly. Pero hindi lang nila alam. So, hindi naman ako para siraan din siya. Ito, hindi naman to paninira. Kinukwento ko lang yung experience ko sa kanya. So, yung mga taong nakakakilala sa kanya na mabait pala siya, hindi na ako para siraan ko na, hindi yan mabait, no? Akala mo lang mabait yan. Hindi For na ako sure, para mawi-witness na nila yon, no? Parang bahala na silang mismo True. maka-witness doon. Hindi- Kung ganun Hindi mo yung kailangan. ugali niya. Mm-mm. Kasi for sure, Hindi mo kung hindi lang kailangan. siya sa'yo ganun, Mm-mm. di sa lahat. Oo. So, yun. So, sabi na experience ko na to, meron ako mga takot na may trust issues na ako sa mga nakilala ko pa. At parang nag-isip ako nung mga dati-dati pa na-experience ko na ba to? Parang ganun. Pero ni-realize ko na, oo nga, na-experience ko na to sa mga kamag-anak, sa mga naging close friends ko din. Na parang, may nag-i-exist pala talaga yung mga nice people na may Oo, bad di ba? Nung naging friends na tayo, sabi nila, ganito ka na, ganito ka na. Mga buwisit. So, yun, na yung bad intention na yun, what I meant by bad intention is talagang dangerous na tao sila kasi they meant to hurt you, to betray you. Minimin talaga nila yung gagawin nila sa'yo. They are nice because they have the intention of hurting you, Of destroying you. So, yung mga ganong klaseng tao, ang hirap nilang makilala kung sino man sila. So, I want to know then kung paano mag-deal. So, ako, simula nung na-experience ko na yan, na-learn ko na yan, na-experience ko na yan, mas kinikilala mo na yung tao na hindi ka na agad nagtitiwala, huwag ka magtiwala agad. Yun lang yun, na kahit nice na yung sobrang nice yung tao, hindi mo pa rin alam, hindi mo pa rin yan kakilala ng lubusan. So, Totoo yan. Excited tuloy ako. Ako next, di ba? Mamaya. yes. So, for now, yun na yung masashare ko. That's how I deal now. How do you deal with them? With nice people who have bad intentions. I mean, you specify mo yung sa'yo. You are now. Ngayon, whether they are nice or not nice, kinikilala ko silang mabuti. Ganon. I don't give my trust 100% to that person. Ganon. Mas kilalanin mo mabuti. Ganon. Lalo na sa yan, kahit saan yan, kung may makilala kang bago. Unless talaga subok mo yung taong kilala mo na, yeah, you can have a lot of acquaintances or colleagues, ganyan. But really, you will really have few trusted friends. Few friends. Oo. Kaya it's okay to have maraming network, maraming acquaintances, maraming colleagues. Okay lang yun, pero wag mo ibigay 100% yung trust mo. Yung trust. Pero Maging careful. ikaw, maging true
true ka lang sa self mo, kahit ano ka, pero yung sasabihin mong mag-share, mag-open, or super gaan na ng pakiramdam mo sa tao yun kahit kakakilala mo lang, hindi. Basta alam mo sa sarili mo kung ano ka. Kasi minsan sila pa yung magja-judge pala sa'yo eh. So, Yes. kainis. Diretsuhin mo na yan. Diretso ko na ba? Ako na. Yes. Noon, nung bata-bata, high school, college, pag may mga ganong tao na may na-experience ako na ang bait-bait ko, tapos parang patalikod, bigla akong may nalaman na ganito. Inaaway ko. Sinusuntok mo. Inaaway ko talaga. Nakikipag-away ako. Ika-confront ko na, sabi mo, ganito, ganyan, sinabi mo daw, sabi mo daw. Talagang pinapatulan ko, inaaway ko. Be Ganun down, talaga. girl. Be down. Pinanindigan ng be down, girl. Be down. Noon yon sabi ko. Ngayon, lately, lalo na nung nakabukod Ay, na hindi. ako. Hindi ka beat down before, di ba? Hindi ka beat down. Wala. Ano? Pero, ano kasi... Ano lang siya, general. So, totally, buhay ng gangster. Ganun lang. Totoo, ganun ako pag kunyari, may mga, kilala niya yung personality ko, di ba? Lagi niyo akong pinagsasabihan na, ang bilis kong mag-open, ang bilis kong magkwento, kakakilala ko lang dahil magaan. vulnerable. Kasi nga, pagka kunyaring nakabiruan ko na and then nag-vibe kami, masashare ko na yung buong buhay ko, yung buong ano ko. Ganon kasi Life ako. experiences. Oo. Kasi alam mo, Binuhusan girl. kasi alam mo sa sarili mo na, ano ikaw, kapag may nagkwento sa'yo, hindi mo rin naman sila, ano. Diba? Ibig sabihin, parang pag nagsasharean na kayo, siya din naman nagkukwento, ako din nagkukwento, hanggang sa magka-chat na kayo or magka-text na kayo, nagkukwento ka na talaga. Tapos minsan maralaman ko, ganito yan, masyado yung ganyan. Tapos parang sabi ko, ay, ba yun? Parang saya-saya namin, ang cool-cool nung ano namin, kala ko naman friends kami. Pag ano, nasasaktan talaga ako na Masaya-saya pa ano ako. namin kagabi. Oo, or kaya talagang kino-confront ko talaga nun, inaaway ko talaga agad-agad. Ngayon, nung nasa 30 na ako, ganun, ano yan 1 year old to 30. hindi yan, 31, hello. nasa 30s na ako. Ano yan sa boys, sa love life, sa friendship, ganun ako. Pag may nalaman akong ginawa sa aking masama, inaaway ko. Ganun na. I-generally ko na lang. Kasi pag sinabi kong, pag si boy ganyan, pag sa friend ganyan, hindi. Pareho inaaway ko talaga. Ganun ang personality ko. Hanggang ngayon nangaaway naman ako. Pero, medyo may, oops, pag-aaksihan ba kita ng oras para awayin. Unless talagang sinobrahan niya, nang-aaway pa rin ako. Ganito kasi yun. Oops. Lately, Sinobrahan niya. may paano. Lately, eto lang. Yung fiancé ko, Ay, kasi siya yung, pumapanahon sa'yo yun kasi may friend kang pinupost-post lately. no, she's not my friend. She's really my enemy. I mean, she's really something that, you need to give lesson and then stop. Pag may lesson na siya, Galit na nga stop. siya. Galit na nga siya kasi kumaan na siya. Ikaw kwento ko yan dito. Kamay, Sakto yung kwento ko na yan dito. Though, hindi siya tungkol sa pagiging, basta ito na lang muna. Magsisimula muna ako the first and the second. Yun nga, dati talaga, pagka may nalaman akong ginawa sa akin sa mga taong sobrang trust ko, inaaway ko din agad-agad. Pag nalaman ko, agad-agad din. So, ngayon, pati nung, ganon buhay ko hanggang nung eto lang naging nagkabukod ako. Tas yung life ko, humiwalay na ako masyado. Medyo na ano na ako, nag-alis ng friends. Medyo naging gap na ako sa iba. Kasi syempre, yung buhay ko ngayon, hindi nga lahat gusto, di ba? Ngayon, sa kanya ko natutunan sa fiancé ko, natutunan ko yung kahit ang dami ng sinasabi ng sobrang close friends niya or naririnig niya na ang plastic ng ibang, hayaan mo sila. Ganun lang siya. Sa akin, hindi. Parang sasabihin ko sa kanya, bakit? Ba't di mo siya tanungin? Ba't ganyan? Hayaan mo na, ganyan. Ganun lang siya. So, ako yung parang, hindi pwedeng ganyan. Pero dahil, since ganun siya, pag may nalalaman ako na ganyan na ginagawa sa akin, pinipigilan ko na yung sarili ko kahit na umuusok na yung ilong ko. Pinipigilan ko na lang yung sarili ko. Paano yan? Baka sipon kasi yung lumabas.
Kagagaling ko lang sa sakit. So, yun, ganon. Pero eto lately, na-test ako. Mga last week lang. Totoo nga. Wala pang last week. Mga Couple of 5 days. days Few days ago. ago lang. Sa totoo lang, sobrang nasubok yung ano ko, trust ko, na parang etong nag-start lang ako nung may sakit ako, doon ako nakapag-realize na hindi na dapat ako ganito talaga. Kasi hanggang ngayon ganun ako, dahil nung may mga naging close akong friends, sana, ayoko, bahala na kung mapapanood nila to, kung hindi, feel ko naman hindi, wala silang mapakisayos, yung mga plastic naman sila. Pero sige, isasend natin. Ano ko na, ikukwento ko na. Siyempre, yung mga naging friends ko nung naging kami ni fiancé, wow, ni JM. Sobrang, siyempre, parang love ko na sila kasi merong, yung alam mo, yung nakasupport sila sa amin. Yung 1 year na naging kilala ko sila, okay naman, smooth naman. Pero lately, eto, nung nakakasama ko sila. Lately kasi, di ba, lagi akong nagpo-post ng ganap namin ni JM, yung parang support siya sa akin kahit anong suot ko, support siya sa akin, support ako sa kanya kung alam mo yun, yung lahat, open kami. Neto, lately, parang meron akong na-test na mga group of friends talaga na akala ko sobrang down na din sila na sa meron kami. Daw siguro may ganun, pero siguro may nakita akong parang, may something pala sa kanila yung paggaganito ko, pagsusuot ko ng ganyan, ganyan. Kasi daw yung mga boyfriends nila, hindi sila pinapayagan. Tapos, parang lagi ko kasing sinishare. Nagtanong sila, paano daw yung nangyari sa engagement, ganito, ganyan. Di shinare ko, yung share ko talagang raw na, alam mo yun, yung hindi ko ina-expect na ganyan siya. Siguro sila, mas matatagal na, tapos walang ganon na ganap. Walang ganap na ganon. Siguro, hindi ko naman yun, sinishare ko yun dahil sa sobrang saya ko. Hindi ko yun sinishare dahil para inggitin sila. Alam mo yun, hindi ako In ganong your tao na face. Oo, hindi ako ganong tao. Dahil nga sobrang tiwala ka sa kanila, dahil alam mo, akala mo, support sila sa'yo sa lahat, ganyan. Meron yung time na, nung event, gulat ako. Nakita niyo ba yung suot ko noon? Parang naka-shorts lang ako, tas parang bodycon na, suot na sando. Yung sando na parang onesies. Ganun lang ako noon. Tas may jacket ako na red. Pero kasi, sa sobrang dami ng tao dun sa loob ng house, nag-alis ako ng jacket. And then, si JM na rin nagsabi, alisin mo na kasi mainit, baka hindi ka makahinga. So, inalis ko. Siya, wala siyang pake. Hinayaan niya ako, nakasando lang ako. Diba? Okay lang naman yon. So, wala siyang pakialam sa suot ko. Hindi siya bothered. Kasi mas okay nga yung nag-shorts ako kasi baka pag nag-dress ako, mas mahirap, di ba? Okay yung suot ko. And then, lately, maya-maya, nakikita ko, pag may kausap ako yung nagtipon-tipon sa mga girls, ganon. And then, parang ang nangyari, pag may kausap ako, sabi ko sa kanila, uy, mag-usap-usap lang kayo ganyan, ganyan-ganyan sila. Makikita mo yung nag-appreciate na, sige, okay lang, entertain mo lang yung mga bago, yung ganyan-ganyan, kausapin mo lang, ganyan-ganyan sila. Meron ka makikita na mas mga bata pa sa akin, sila pa yung nakakagets na parang pag pinupuro nila ako, walang kaplastikan. Ate, ang ganda-ganda mo, parang wala kang baby, ganyan. Thank you. Sobrang pagod na ako noon, puyat, dahil nga kami yung nag-asikaso, di ba? Yung alam mo yung mafe-feel mo na kahit feel mo na hindi sa'yo, para sa akin, sa sarili ko, hindi na ako maganda dahil nga pagod na ako. Nakikita nila, na-appreciate nila. Syempre, pinaghandaan ko din yun. Kami nag-ayos doon, kami nag-asikaso doon. Tapos, losyang lang ako. Yaya? No, sabi kong gano'n. Di, syempre, nag-ayos naman ako kahit paano. Di yun. Nakikita mo yung appreciate na hindi plastic. Na yung talagang wala lang, na parang, eto pa, may mga nakikita ako na hindi lang ako yung nakakita, pati yung ibang mga asawa na mga mas bata. Ate, tignan mo, ba't ganun kanya tignan? Sino? Sabi kong ganun. Tapos, yung tinuro nila, yung mga nasa edaran ko, nasa 31, 32, mga ganun. Mga close ko pa yon girl.
Kung tignan ako, parang Okay, girl. nakaganon. Sabi ko, hayaan nyo na, baka ano lang. Tapos, hindi lang ako yung nakakita, pati yung mga mas bata, yung mga bata-bata na, ate, bakit ganun makatingin sa'yo yun? Ay, hindi, baka ganun lang talaga tumingin, baka sakto lang, ganyan-ganyan. Sobra akong nadismaya. Tapos, sinabi ko yun, nung time na ganun na, ang ginawa ko, yung kausap kong bago, binigay ko siya doon sa mga bata dahil halos kaidaran niya lang. Nasa 20 plus lang yung mga yun. Sabi ko, magsama-sama. Tapos nag-yosi sila. Ayan, mag-ano kayo. Tapos pumunta na ako kay JM. Kasi si JM, tinawag na rin ako sa labas. Pagod na din siya. Pagod na siya. Nung natapos na yung mga shoot nila, lumabas na lang kami. Umupo. Halika na dito. Kasi ultimo charger sila. Saito, sa akin, hihiramin. Ultimo pagpatago ng bag. At Shelo, sa akin lahat. Sabi, bakit si Shelo lahat? Parang ganon. Nainis na siya. Di tinawag na niya ako doon sa tabi niya. Umupo kami. Pero walang upuan. Isa lang pala yung upuan. Ang ginawa niya, sabi niya, dito ka, upo ka sa akin, sabi niya. Umupo ako sa paan niya. Sabi ko, okay lang, sabi ko sa kanya. Kasi, ibig ko sabihin sa okay lang ba kasi baka mabigat ako, mapagod siya. Alam niya ring pagod ako. Okay lang na makikita tayo ng ibang My tao. God, pa naman siya. Sama lang ugali. Wala, buti na lang wala. Tapos sabi ko, okay lang, kahit umupo ako sa'yo, walang ano. Sabi, okay lang, parang wala siyang pake. Dahil asawa na niya ako or fiancé na niya ako, di ba? Parang wala nang kailangan pang isipin pa. Dahil alam niya ring pagod ako. So, lumabas kami. Tapos sa loob medyo may event pa. Dahil yung mga old school nilang kuya na nagra-rap-rap din. Nag-event sila sa loob. Kami ni JM, lumabas na. Marami ring mga nasa labas yung ibang mga may hook up na girls. Nandun sila. Pero hindi ka mababother. Hindi mo sila papansinin. Dahil mga bata. Basta 11 years old. parang may ganun na yung nakatsinelas pa. Tapos, etong mga lalaki, sila din ang nagsabi, ano ba naman yung mga hook up ni kasi may inutusan nga silang magtawag. So, parang nagtawag lang sila ng kahit sinong girls na mga hook up na pumunta daw. Nagtawag din yung mga girls ng nagtawag. Tapos, ayun, sabi nila, ang sinabi ata nila para pumunta sila, magmo-model sila sa video, sa music video, pero hindi sila kasali. Wala, kami lang, wala, puro boys lang talaga doon sa music video. Punta-punta sila. Ang natawa kami, nung pumasok na sila, yan na yun, sabi nilang, yung mga kasama kong girls ako hindi, tumatawa lang ako, ayoko mag-dog show. So, ganun nga. Pero ako, yun na lang sinabi ko. Tapos halos lahat naman ganun. So, kaya parang safe na hinahayaan lang namin yung mga boys dyan. Sabi ko kay Jem, sige, okay lang ba? Ang usapan namin, pag meron na yung mga girls dyan, hindi ka dapat mawawala sa mata ko. Parang hindi ako na-bother na, sige lang, okay lang. Pero kasi nung napagod na rin siya, tinatawag na lang din niya ako. Gusto na lang din niya sa tabi ko na. Yung last na performance nga nila, wala na siyang gana. Pero tinapos niya. Tapos nasa labas na kami. Dahil tinicheck namin yung ingay. Kasi nakapangalan sa aming pareho, di ba? Yung transient. Anong oras na? So, nandun kami sa labas, nag-observe kung sobrang lakas na ba, pinapaano namin. Maya-maya, may lumapit sa akin na kakilala. Hindi nga ako naka-jacket, tapos nakakaupo nga ako kay Jem. Pagod na, yung parang, hindi nga ako naka-shot sa sobrang pagod ko. Parang hindi ko mainom yung mga sinashot ko. Hawak ko lang, para lang may red cup ako, gano'n. Ganon. Biglang may lumapit na habang nakakandong ako sa kanya. Sabi niya, uy, umayos ka nga. Sabi niya sa akin, ganon. Pero yung pagkakasabi niya parang, uy, umayos ka nga. Yung parang, yung alam mo, hindi ka ma-offend, pero parang may something. Di nagtaka si JM. Sabi ni JM, ako yung sinabihan, pero nagtaka si JM. Di tinignan ako ni JM, bakit? Sabi niya ganon. Na-curious siya, bakit? Parang ganon. Mag-jacket ka nga. Parang ginanon niya ako. Hindi kasi ang init, hindi ako makahinga. Tapos nasa third floor yung jacket ko, sabi ko. Tapos di yun na. Umalis na siya. Lumapit lang siya para sabihin yun. Like, bakit? Anong pakialam mo? Parang, dahil hindi namin pinansin yun nung una, pero nung nakauwi na, na-realize ko, bakit niya sasabihin yun? Anong problema niya? Diba? Parang, hindi nga ako pinagbawalan ng jowa ko na magdamit ng ganito, tapos ikaw parang ipagbabawal mo. Malay mo. Ewan ko na lang. Kaya sabi ko sa isip ko, ba yan? Kung sino pa yung mga parang friends, parang sila pa yung parang gustong ayaw yung ganito ako, ganyan-ganyan. Tapos kasi,
JM, tinatawag niya ako kung nasan siya. So, Mm. na-realize ko, parang siguro, ay, naiinggit tong mga to, sabi kong gano'n. Sabi ko, bakit kasi ba't nila lahat ng galaw na ko, pinapansin nila? Parang gano'n. Na-expect ko pa na parang hayaan nila ako, yung matutuwa sila sa akin pag umupo na ulit ako sa upuan nila na parang, alam mo yun, yung mararamdaman mo na sobra silang basta, yung iba yung feeling. Kaya sabi, yung nandun ako kay James, sinasabi ko na, alam mo ba, ganito, ganyan. Nasasaktan ako kasi sabi ko sa kanya, sobra ko pang mga close yung mga yan, sobrang love ko sila, tas ganyan sila sa akin, sabi kong gano'n. Tas sabi niya sa akin, now you know, sabi niya gano'n. Sabi ko, Drink water. nung nakauwi na kami, sabi ko sa kanya yun. Sabi ko, sobra akong na-bother, B, kasi alam mo naman, di ba, sobra ko silang mga close, ganyan. Tapos So, hindi mo ganun na pa sila sila sa nakausap after? Hindi na ako nag-open sa kanila. I mean, nakausap ko pa sila, may group chat kami na nagtaka din sila sino yung pinost kong ano yung Minay Day ko. 'Di ba? Ang ano nung mga taong na-encounter ko lately lang na hindi ko ganun ka-close tapos yung sobrang close ko. Kaya parang lately, na-realize ko, nung nagkasakit ako ng 2 days na naka-bedridden ako, dun ko na naisip na parang, okay, hindi na, lagi rin niya sinasabi ng mga best friend ko, naisip ko kayo, na hindi na dapat ako ganyan ka-open. Kasi ganun nga akong tao, di ba? Kilala nyo, sobra akong open. Pag nagkwento na ako, kwento na. Ngayon, hindi na. Naisip ko, pag siguro may makilala ko, I'll let her, or I let that person, ano na lang, siya muna yung magiging open sa akin. Yung gano'n na lang, hindi na yung ako lagi yung madaldal, hindi lagi yung ako yung nauunang mag-approach. Ngayon siguro, ngayon ang na-realize ko paano ko na iti-treat yung mga people, nice or hindi. Sila na lang yung unang mag-aano. Sila na lang yung siguro yung papaunahin kong magtiwala sa akin na mag-open up, mag-share ng ganyan-ganyan. But, ngayon siguro talagang hindi na rin lahat may limit na talaga lahat. Meron ng gap, may distance na hindi katulad dati, walang gap-gap sa akin, walang ganun. Anong tawag na kasi doon? Boundary. Talagang all out ako. Ngayon siguro talaga, i-apply ko na yung boundary na yan. So, yun lang. Magkano? Ano, taxi? So, yun. Kasi nga, yung topic kasi, nasakto siya na sabi ko, hindi ko na nga kwento sa inyo kasi kako mahaba-haba. Pero kasi yung Parang topic, mahabang so, kwento sa akin. yung Basta topic na, chismis ko yan. na-connect talaga siya dun sa how do you treat people. Thinking na yung mga taong yun pa is, dahil besides sa inyo, syempre, iba-iba rin tayo ng mga araw-araw na kakasalimuha, araw-araw na friends. So parang naghanap din ako na parang baka meron din yung kagaya nyo na ganun ka-open. At no, sila pa pala yung parang Kaya meron akong post about sa friendship na parang si Tony yung ano nun 'di ba A, nag-comment ka dun eh. Basta may Tony comment Fowler. siya dun. Tanga. Yung nag-comment din Si ako Tony doon. Gonzaga. Sabi ko, I'm excited for Nakita niyo this yun? topic. Yeah. Dalawa kami nag-comment. Oh, yun pala. So, yun. Sila yung, dun. Talagang medyo nadismaya ako. Though, friends pa din. Ang sabi nga ni JM, parang, oh, alam mo na, wag ka na lang magiging sa kanila, wag ka nang ganyan-ganyan. Acquaintance. Ayoko na nga. Kasi when you Ayoko say na nga. friend, Actually, kasi, you have to separate the acquaintance and friends. Kasi pag Yes. sinabi mo friends are the people who know you well. Actually, parang And na nga who you sana trust. sila eh. Yeah. Family. Ngayon talaga, I'll treat them in a casual way. Kakausapin ko pa din naman sila. Sige, pag nagtalong, pag kinausap nila ako, ganun. But not anymore na yung, I miss you. They share. Ganun pa kami. I miss you. Kita tayo, ganyan. No na. Sabi ko kay Jem, alam mo, habang wala yung kayo, sabi ko, ikaw na lang friend ko talaga. Sabi ko ganun. Sabi ko sa kanya, okay na ako na kahit na sinasabi nila, lagi tayong magkasama, mag girls out, boys out. Sabi ko, hindi, mas okay na rin ako sa bonding natin, sabi ko sa kanya. Tapos yun.
Sabi na ano naman niya ako, na kinomfort naman niya ako na oo, okay lang ganyan. Kaya minsan parang mas okay pa pala na ako yung sinasama niya tas puro yung mga tropa-tropa kasi parang ramdam mo eh, hindi walang nang pa-plastic sa eh, 'di ba? Alam mo yun? Parang yeah, that's life. So those people, they are nice at first, but at the second, They are no. monsters. I mean, alam mo yun, hindi ko naman sila tinitreat na hindi nice, pero yung ginawa nila sa akin, why? Mapapa-question ka ng why. Alam mo yun, dahil naging mabuti ka sa kanila, ikaw hindi mo sila talk shit ng kahit Ay, hindi ano. ako papapasyon ng why. Alam ko na kagad. Inggit lagi yan sa puso. Yun na nga. Alam mo, ayoko nga sabihin yun na bakit naiinggit sa akin? Wala nga akong pera. Alam mo yun? Sila, Kasi lumaki na yung sila, suso mo. uy, Girl, thank you wala kang pera pero may ganda ka. So, alam mo na kung saan sila naiinggit. Oo. Alam nyo kayo Pero na, siguro sila, losyang-losyang na sila, wala pa silang anak, or may isang anak, anak. ayoko mag-talk. Kahit yung mga mas bata sa akin, ate, kasi ganito, sila na mismo yun ng lahat. Ayoko kasi, dahil nga, sabi ko sa inyo, naging Pero- friend ko sila. Pero, ma-agree naman ako, pero hindi ko na lang ginagamit sa mga kung lalabas. Pero, sige, sila na nagsasabi. I mean, napansin, alam ko sino pa yung mga mas bata na mas mature mag-isip. Talaga, doon You'll ko na never ano know. yun. Hindi, You'll never hindi know. naman, kahit though ano naman, though hindi ko naman din sila pa yung ka-close ng ka-close na parang ate at pag nagkakausap-usap lang din naman kami pag magi-event yung mga guys ganyan ate ganyan but yung alam mo yung hindi pa ganun yung sinasabi kong mas close dun sa mga mas ina-expect kong ang tao. Sabi ko kung sino pa pala yung mga hindi ko mas ina-expect ganyan. So ayun, yun lang parang Don't expect. it Don't hurts, expect it anything. hurts. Ang sakit lang sa feeling na yung mga masyado It kang really nice hurts. din. Ang You know? magmahal ng guys. Oo, so Sino parang, pa ang pinili kong Pinili mo. at saka ito pa, parang pag sa love life, madali ka makaka-move on pag ganyan. Pero yung pag friends na yung nang ganyan sa'yo, nice friends, tapos sa at the end, hindi. Parang mas nakakaano pala, no? Totoo, mas Actually, masakit yun. sinabi yan ni Heart Evangelista na parang ano nga daw, mas hindi niya yeah. kaya yung heartbreak ng friends Mm-mm. kesa sa love life. Sabi niya pa, Lovely. sabi niya, para kang nagsulat sa isang diary. Kasi syempre, lahat ng feelings mo sinasabi mo. Oo. Tapos yung diary na yun, ninakaw sa'yo. Parang Kasi ganun sa yung friends feeling. mo sasabihin pag kunyari Lahat. yung away nyo ng love life mo, 'di ba? Sa kanila masasabi. So yeah. So doon ko lang na-experience kasi yon yung ganun. Kaya parang sobra talaga akong nasaktan. Tapos nagkasakit ako. Hanggang nung nagkasakit ako, nag-overthink ako. Parang sabi niya, wag mo nang isipin kasi yun na nga. So example talaga to sa ano. Parang sinakto yung topic talaga parang ma-share ko sa inyo to. Kasi hindi ko na dapat talaga i-share din eh. I mean, parang ang share ko na lang yung masaya yung event, ganito ganyan. Hindi ko na i-share yung mga na-experience ko dun sa mga taong yun. Pero kasi, it's really, parang gustong sabihin. Talagang gustong, yung topic na tumaiming, gusto niyang i-share. Parang gusto din talagang ma-share ko yun dahil nga yun. So, yun. That's how I treat them now. Wiser, maging may gap, may With boundaries. boundaries. Yeah. That's good. Thank you for the podcast. Of Wala ang course, haba, pasensya na. of course naman, we want to hear from you then. Yes. Kasi masyadong mahaba na yung sinabi ni C, so wala na lang sa akin. Pasensya na kayo. Wala Alam tayong nyo time naman. limit dito. Ang saya-saya naman nga nung na-share ko sa inyo. Kaysa ikikim-kim ko, alam nyo naman yun. True. But for me, honestly speaking, I never experienced meeting nice people with bad intentions. Because for me, alam ko kasi talaga, I mean, Yeah. I already set my boundaries with everything. With everyone, I should say.
Kilala So, na natin siyang ganun. alam ko kaagad kung okay ba siya or hindi. So, if plastic ka sa akin, plastic din ako sa'yo. Kumbaga, kung maganda yung pakita mo sa akin, di ba ganda din pakita mo sa'yo, di ba? Ganun akong tao. So, I never experienced having those experiences that you had. And if I will be experiencing that one, for Kahit sa me, I family? think sa family. What do you mean? Wala. Yung binackstab ako ng family ko. Parang ganun, may mga narinig ka from mismo sa family pa, na hindi naman sa mismo sa circle nyo lang Mga family. relatives. Yeah. I don't really care. Kilala niyo naman yung ugali ko. Kaya nga Na eh. I don't really care with those people. Hindi ako nababother sa mga sinasabi nila. Because number one is, I believe on myself. Diba? Kilala ko naman kung ano ginagawa ko. Alam ko naman kung ano yung mga pinagagawa ko. So, I don't have to prove myself. Diba? Kung yun kasi yung mindset ko. Kung yun ang gusto nyong paniwalaan, hindi na paniwalaan. Diba? I don't have to force myself or I don't want to force to prove myself. Diba? And if ever na I will encounter those kinds of people, I would confront them right now. Na for what? 'Di ba? Bakit kailangan mong gawin 'yun? 'Di ba? But confront in a good way na hindi naman yung nakikipag-away na sa kalsada or wherever I am. Pero Sorry feeling ko ganun yung ganun kasi na-experience si kalsada. Pero for me, I think I would confront them. It's either I would confront them or I would Ignore. just as what I always do. I would shrug it off, di ba? Kasi, pag magpapa-apekto ka sa mga ganung tao, ikaw rin ang matatalo. Di ba? Ikaw rin ang matatalo. Kasi, hindi mo alam kung saan nanggagaling or ano yung ma-feel mo, galit or Hurt. Pupot or pangloloko, ganun. Betrayal. Oo, iba-iba kasi yung feelings. So if pag may ganun kang experience, I think it's better to think about yourself, di ba? Na at least for you didn't do anything. You didn't do anything wrong sa tao yun, di ba? At least malinis yung loob mo. And kung sila, ganun na talaga sila, hindi ganun sila, di ba? You shouldn't stoop down to their level. You always have to be yourself. You always have to be 100% believing in yourself. Ganun. I think And that's I how thank you. we like it. Yeah. Pageant Kung gaano kahaba po yung ice, ganun po kahit lang yung kasi wala naman akong experience. See, para sa akin, it's easy to point out who's gonna betray you and who's gonna parang plastic na tao and parang sino pa yung mangbabackstab sa'yo. Para sa akin, it's easy to distinguish, to know. Yeah. Yes. But for people who are being so nice to you, parang ang hirap kasi na malaman. Actually, I have one, parang may nag-comment na isang tao. Siguro yung difference, Abby, tayong mga female, kumbaga sa kanya, parang iba yung... Emotional attachment kasi. Oo. Parang sabi niya, Ikaw kasi, how come they've been called a nice person if they have bad intentions? Sabi niya, oo nga, parang, paano mo ba malalaman? Paano mo ba malalaman na meron siyang bad intention? Paano ka magiging careful? Paano mo masasabi na, mag-ingat ako sa taong to? Parang ganon. Let's take a break for this episode. Keep tuning in to enjoy the exciting stories here at the Cryptid Podcast with ABC.